Hello everyone. Gusto ko lang din magbigay ng reaction doon sa nangyari nung isang gabi. And inis ako nung magising ako na napanood ko sa aking tablet ang mga pangyayari, and I can't express exactly the words na dapat kong sabihin dahil sa sobrang inis ko. But sa pagbabrowse-browse na I came across with an article na sinulat ng isang, I think article niya ito, or maybe, I don't know, content creator din, but parang editorial niya. Ang pangalan niya ay si Notre Dame Republic. At nung matapos kong basahin, medyo mahaba, nung matapos kong basahin, para bang alam na alam niya yung totoong naramdaman ko, at siguro the same thing din na naramdaman ng majority ng mga Pilipino. So, medyo mahaba ang kanyang editorial, and I know, alam ko karamihan ng mga tao ngayon ay wala na silang tiyaga magbasa at mas gusto na lang nilang makinig ng video. I can speak for myself. Mas gusto na lang nilang makinig sa sinasabi sa video imbis na magtiyaga na magbasa. But I don't know why, pinagtiyagaan ko siyang basahin. Kasi sa umpisa parang, may dating na yung parang naramdaman ko na kaagad na parang alam niya kung anong gusto kong sabihin. So, anyway, ang sabi niya, nag-umpisa yun sa sabi niya, yung rally daw sa EDSA ay hindi usapin ng kung sino ang may karapatan na mag-rally doon sa, what do you call that? Sa EDSA, sa power, I don't remember. Anyway, EDSA Shrine, yeah. So, doon ang people power something. Anyway, sabi niya, hindi ito usapin kung may karapatan bang mag-rally ang INC. Yeah, no doubt about it. Meron, kasi may freedom of speech tayo, may freedom of assembly, may religious freedom. Hindi ito debate, katulad ng sabi niya, hindi ito debate club na kapag hindi mo gusto ang mensahe, buburahin mo na ang karapatan. Pero may karapatan din ang nurse na pumasok sa duty. May karapatan ang empleyadong hindi malate. May karapatan ang commuter na makauwi ng hindi ginagawang extra sa political teleserye ng may kaso. He's referring to Rodante Marcoleta, I think. The Constitution protects peaceful assembly, but it does not automatically convert EDSA into a private prayer room, campaign venue, or loyalty checkpoint. Religious freedom protects itself. It protects worship. It protects the right to speak, gather, and petition the government. Pero hindi siya magic pass para gawing sacrament ang traffic jam. Ang perwisyo ay perwisyo pa rin kahit may dasal, tarpaulin, at black voting sa background. Under BP 880, kapag public assembly sa public place tulad ng kalsada, highway, plaza, o iba pang public space, kailangan ng written permit. Maliban sa recognized exception, hindi ito obscure legal trivia. Basic public order ito. At hindi mo rin
At hindi rin ito censorship. Permit and coordination are not there to silence speech. They are there so one's group freedom does not swallow everyone else's day. Yung may kasabihan nga sabi, my freedom ends when where others' freedom start. Parang ganun ang gusto niyang sabihin na ang karapatan ko ay may hangganan, hindi ito absolute na wala ng karapatan ang iba dahil karapatan ko yan, akin yan, no, hindi. So, parang ganun ang gusto niya sabihin na may hangganan ang karapatan ko dahil doon magsisimula ang karapatan ng ibang tao. So, anyway, kasi kapag kalsada ang ginamit mo, hindi lang gobyerno ang kinakausap mo. Dinadamay mo ang mga pasahero, driver, nurse, janitor, call center agent, estudyante, delivery rider, pasyente at empleyadong may biometrics na walang pakialam sa legal strategy ng kahit sinong politiko. Kaya ang tanong dito, hindi. Bakit bawal silang magsalita? Ang tanong, bakit ginawang collateral damage ang commuters sa defense strategy ng isang politiko? Lalo na kung authentic ang mga kumakalat na text blast, lumalabas na hindi ito simpleng spontaneous expression, surprise rally, sabi sa mensahe, walang magpo-post sa social media. Kapag sinadya mong itago sa publiko ang plano mong okupahin ang pangunahing kalsada nila sa oras ng rush hour, hindi lang ito exercise of expression, para kang nag-ambush ng working class.